sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, kumislap ang mata ni Xiao Cheng at masiglang humiyaw, na ipakita mo ng buong puso ang pasasalamat mo, tunay na kabayaran sa kabutihang natanggap mo. Ngunit biglang sumingit si Zhu Fu, puno ng pag-aalinlangan. Saan mo nakuha ang Dragon Claw Flower? Bahagyang natarante si Mei Xianghao at nagpaliwanag habang hawak-hawak ang bulaklak. Ako, dati akong nakakita ng tuyot na bulaklak. Dahil ang teknikong kinakalakihan ko ay may kinalaman sa pagpapasibol ng mga halaman, dinala ko ito pabalik, iniisip na baka sakaling may salba pa kung ibababad ko ito sa tubig, nang muli lamang mabuhay ang bulaklak ko ito na kilalang isa pala itong Dragon Claw Flower. Ako, natakot akong isipin ng iba na kinuha ko ito nang walang pahintulot at maparusahan ako. Kaya palihim ko itong itinago at inalagaan. Tapos, sakto namang narinig kong kailangan mo pala ito. Kaya dinala ko agad ito dito. Nang marinig yun, tumango si Song Zhu Fu, at kalmadong sinabi, mabuti ang ginawa mo, paano ka naman namin mapaparusahan yan, hinding-hindi sapat ang pasasalamat ko. Pagkatapos, lumapit ng bahagya si Song Zhu Fu, itinaas ang kamay at mariing nagwika, ang bulaklak na ito ay pagmamay-ari ng Moonlit Pavilion, ibigay mo ito sa akin bilang Pavilion Master, upang mabuksan ko ang illusion. Ngunit, bigla sumingit si Xiao Cheng, may galit sa tinig, sandali lang, kabayaran niya ito sa akin, hindi mo ito pwedeng kuhanin, nagbanggaan ang mga titig nila, parang kidlat sa gitna ng gabi. Tumutol si Zhu Fu nang may kakaibang ngiti sa mukha, Brother Shu, ang lakas mo na, para saan mo pa ba yan, mas kailangan ko ngayon ito, ibigay mo muna sa akin. Ngunit, hindi nagpaawat si Xiao Cheng nang napipikon sa tinig para sa aking dakilang cultivation at pag-akyat sa langit, mahigit 10 taon na akong naghihintay, ibigay mo na sa akin yan. Biglang inagaw ni Zhu Fu ang bulaklak mula kay Mei Xiaohao, sabay wika, Brother Shu, nasa Moonlit Pavilion tayo, may saysay ang aking pwesto bilang Young Master. Sa sandaling yun, lumutang si Xiao Cheng sa likod ni Song Zhu Fu at naghahanda ng suntok at tumawa ng may pang-insulto, kaka-appoint mo pa lang at naaalala ko pa, nung itinapon mo sa mga lobo ang batang babae. At sa isang iglap, mabilis na pinakawalan ni Xiao Cheng ang kanyang suntok diretso sa bitoka ni Song Zhu Fu, dahilan ng pagkaka-atras nito at mabitawan ang Dragon Claw Flower. Kasabay nito, siya mariing nagwika, wala ka bang kahihiyan, hihingin mo pa sa kanya ang bulaklak na pinaghirapan niya. Pagkatapos, ngumiti ng may kumpiyansa si Xiao Cheng at handa na sanang saluhin ang Dragon Claw Flower, pero bago pa ito makuha niya, inagaw muli ito ni Song Zhu Fu. Ako, sinusubok ko lang ang pagkatao mo, kaya nga lubos ang tiwala ko sa inyo kalaunan, pero kahit ano paman, akin dapat ang bulaklak na yan, wika niya ng may determinasyon. Ngunit, hindi nagpatalo si Xiao Cheng, mahigpit niyang hinawakan ang mga binti ni Zhu Fu, sabay wika ng may pang-uyam, alam kong nagmamadali ka, pero ako, mas nagmamadali. Pagkatapos, mabilis niya itong iwinasiwa si Song Zhu Fu sa ere ng walang kaawa-awa. Nagkagulo, nagsigawan, nagmurahan, samantala, sa gilid, napailing si Ling Ling, ang babaw naman ng away, parang away ng mga bata. Ang babaw talaga, ni hindi na nga ako nakikipagtalo sa mga ganyang level ngayon, dagdag pa ni Dacheng. Sa sandaling yun, lumapit si Ling Ling kay Mei Xianghao, dahil nagawa mong buhayin ang isang Dragon Claw Flower, kaya mo rin bang ibalik sa ayos ang buong bukirin ng Dragon Claw Flower? Agad naman tumujin si Mei Xianghao ng may malungkot ekspresyon. Hindi, masyado pang mahina ang kakayahan ko, hindi ko kayang ayusin ang isang napakalaking bulaklakan. Pagkatapos, tumingin si Ling Ling sa kanyang 8th senior brother na Du Yushu at mariing nagtanong, 8th senior brother, hahayaan ba natin silang mag-away ng ganito? Agad naman sumagot si Du Yushu at sumang-ayon, tama ka, kung hindi tayo kikilos, baka mapatay pa ni 2nd senior brother si Zhu Fu. Sa puntong ito, halos hindi na makatayo si Zhu Fu sa mga natamong sugat. Lumapit si Du Yushu at ibinulong kay Xiao Cheng, 2nd senior brother, teritoryo pa rin nila ito, kung kukuha ka, o manghihiram, kailangang may dahilan ka. Galit naman tumugon si Xiao Cheng, kung pagnanakaw, edi pagnanakaw, kailangan pa bang i-justify yun? Umirap si Du Yushu, nandito ako para sa trabaho, may promosyon pa akong inaasahan, paano kita tutulungan laban kay 6th senior brother kung masira ako rito? Nang marinig yun, napabuntong hininga na lang si Xiao Cheng at umiling, ang dami mong hanash. Samantala, kahit duguan at bubog na ang mukha, hindi pa rin nagpatinag si Zhu Fu, hindi mo ito makukuha. Mahina ngunit seryosong nagsalita si Xiao Cheng, naalala ko dati, may sinabi ang lolo mo tungkol sa Illusion Realm. Napakunot noo si Zhu Fu, ang lolo ko, anong sinabi niya?
mariing tugo niya. Nagpatuloy si Xiao Cheng, sinabi niyang iparating ko sa tunay na pinuno ng pamilya Song paglabas ko. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, paano ka makakahanap ng tunay na oportunidad? Sa narinig, lalong nalito si Zhu Fu, anong ibig sabihin yun? Ipinaliwanag ni Xiao Cheng, syempre, hindi mo maiintindihan, kasi palagi kang umaasa sa mga ilusyon, tulad ng inheritance sa ilusyon at mga teknikong minana ng pamilya. Imbes na magsikap gamit ang sarili mong lakas, pag-isipan mo nga, manonage ba ng ama mo ang Moonlit Pavilion dahil lang sa mga natutunan niya mula sa ilusyon? Ang lolo mo sa tuhod, bihasa sa daw, naunawaan ba niya ito sa sarili niyang pagsusumikap o umasa lang siya sa iba para hilahin siya pataas? Lalo na ang immortal na ninuno ng pamilya ninyong Song, wala nga siyang nakuha ni Katie Ting na inheritance, pero sa sarili niyang pagpupunyagi, itinayo niya ang dakilang sektang ito. Dagdag niya pa, ika nga nila, sabi nga nila, kapag ang langit ay magbibigay ng dakilang tungkulin sa isang tao, sinusubok muna nito ang kanyang isipan sa pamamagitan ng pagdurusa, at ang kanyang kalamnan at mga buto sa pamamagitan ng hirap, pero hindi ko na rin maalala ang kasunod. Pagkatapos, tinapak-tapik ni Xiao Cheng ang kanyang dibdib na para bang isang makata sa entablado, hindi, ang ibig kong sabihin, baka itong kakaibang karanasang ito ang itinakdang espesyal na oportunidad mo. Pero, lalo pang nalito si Zhu Fu, tama si Brother Shu. Pero, anong kinalaman nito sa sinabi ni ng ninuno? Iginiya siya ni Xiao Qing, ang gusto ng lolo mo sa tuhod ay huwag kang palaging umasa sa panlabas na bagay, lalo na sa mga ilusyon, kundi matutong umasa sa sarili mo para lumikha ng mga himala. Kapag tama na ang pagkakaunawa mo sa sarili mo, darating din ang tunay mong oportunidad. Sa kabilang banda, napanganga sa pagtataka si Lingling tila ba nahihiwagaan sa mga sinasabi ng kanyang second senior brother. At sa sandaling yon, dahan-daang nang naintindihan ni Song Zufu ang lahat, sabay sabi, pero paano kung hindi ako magtagumpay? Agad na tinapak siya ni Xiao Cheng sa balikat, kapag may layunin ka na, hindi mo dapat pagdudahan ang sarili mo. Sa halip, paniwalaan mo ito at magsikap tungo roon. Sa ganung paraan, kapag nilinggan mo ang landas na tinahak mo, makikita mo ang 100 puno ng magagandang bulaklak at wala kang pagsisisihan. Sa mga narinig, nagliwanag ang isip ni Song Zufu. Kung hindi mo nauunawaan ang sarili mo, paano ka makakahanap ng tunay na oportunidad? Ganito ba yun, na ang proseso ay mas mahalaga kaysa sa resulta? Naiintindihan ko na, ito pala ang pinakadakilang pamana sa loob ng ilusyon. Naiintindihan ko na, lolo sa tuhod, nauunawaan ko na ang lahat ng pagsusumikap mo. At sa napagtantong yon, iniabot niya ang Dragon Claw Flower kay Xiao Cheng, Brother Shu, kunin mo na ito. Kunwari ay tumanggi si Xiao Cheng, umiiling-iling pa sabay wika, ay nako, kailangan mo rin to. Samantala, sa likod, nakunot noo si Dacheng, halaka, kunin mo na habang di pa siya nagbabago ng isip. Tumangging muli si Zhu Fu, ngunit may ngiting katiyakan, hindi ko na to kailangan, sobra na ang inaasa ko sa mana, ngayong alam ko na ang dapat gawin, babangon ko ang Moonlit Pavilion, at malalampasan ko pa ang ama ko. Nang tanggapin ni Xiao Cheng ang Dragon Claw Flower, kumislap ang kanyang mga mata. Ayos, tama ang diskarte mo. Kaya hindi na ako magpapakipot, may halakhak ng tagumpay sa kanyang tinig. Nakuha ko rin, isa na lang ang kulang sa grand plan ko. Napangiwi ang lahat sa kanyang kartihan, kwento lang pala, nagpaikot pa, puna ni Dacheng. Sabat naman ni Du Yushu, at nagkunwaring lolo pa, grabe sa timing. Ngunit iba ang dating kay Lingling, pero para sa akin, may saysay yung sinabi ni second senior brother. Lalo tuloy akong ginanahan sa mga layunin ko. Natuwa si Du Yushu, mukhang dinamdam talaga ng nakababata nating kapatid na babae. Ayos, may angas din, parang ako noong kabataan ko. Samantala, tumawa si Xiao Cheng, anong alam mo, ang tawag dito ay verbal therapy. Dakiyang, lagyan ko lang ng kung ano yung buntot mo, huwag mong aywawala, ha? Bigla namang napatulala si Lingling, hala, yung buntot ni Dacheng, special storage ba yun? Sa gitna ng usapan, lumapit si Zhu Fu, magalang na nagsalita, Brother Shu, pwede mo ba akong tulungan sa cultivation ko? Gusto ko nang umakyat sa susunod na realm. Walang kabog-abog na tumugon si Xiao Chang, walang problema. Anyway, bagbogan lang naman kita, ituring mo na lang nakabayaran sa Dragon Claw Flower mo. At sa isang iglap isang malakas na pagsigaw ang umaalingaw sa Sky Soaring Tower. Makaraan ng ilang sandali, sa labas ng main entrance ng Moonlit Pavilion, umaalingaw ang sigawan, nag-uusap sina Xiao Cheng at Du Yushu. Ayon sa doktor,
3 buwan bago tuluyang gumaling si Zhu Fu. Pero ligtas naman siya, pahayag ni Du Yushu. Sa narinig, napatakip ng bibig si Xiao Cheng, "Nako, hindi ko nakontrol ang lakas ko, ako pa tuloy nakasakit." Pagkatapos, yumuko ng bahagya si Du Yushu sa harap ni Xiao Cheng at mariing nagwika, "Second senior brother, babalik na ako kasama si Sang Qiao, magpapalam na ako." Tumango si Xiao Cheng, "Siguraduhin mong mahigpit ang pagbabantay sa kanya habang nasa biyahe. Pakiramdam ko, hindi basta-basta uupo si Sang Qiao at maghihintay na lang ng kamatayan." Agad naman nagpasalamat si Du Yushu, "Maraming salamat sa paggabay, pangalawang nakatatandang kapatid, mag-iingat ako. Nga pala, ngayong nasa iyo na ang Dragon Claw Flower. Hindi ba't dapat mong hanapin na ang 7-leaf spiritual Ganoderma, pangalawang kapatid?" Sa narinig, napahawak ng baba si Xiao Cheng at ngumisi, "Oh, sa tono ng pananalita mo, parang may alam ka na ah." Tumango si Du Yushu, "Masasabi na rin ganyan? Pwede kang pumunta sa Ethereal Sect para hanapin ang 7-leaf spiritual Ganoderma." Nang marinig yun, napangiwi sa gulat si Xiao Cheng, "Ethereal Sect? Seryoso ka ba?" Paglipat ng eksena sa Ethereal Sect, tumambad ang isang paraisong pawn ng magagandang dilag, tanawin na makapanghahapos sa kalalakihan, tila ba paraiso sa lupa. Sa kalagitnaan ng malawak at tahimik na green forest, biglang may narinig na boses na tila puno ng hinaing. "Second senior brother, kailan mo ba talaga ako tuturuan?" Sumulyap si Xiao Cheng, bahagyang nagtataka. "Tuturuan kita, tungkol saan?" Habang kampanteng nakasakay ang dalawa sa likod ni Daching, si Daching naman ay halos habulin ang hininga sa pagod. "Baka may kakaibang katangian kang na-unlock kaya gusto mong palaging masaktan," biro ni Xiao Cheng habang nakangiwi. Nakaupo sa likod si Ling Ling, seryosong nakatingin. "Ang gusto ko lang naman ay maging mas malakas. Matagal na tayong naglalakbay, kahit na pinag-aaralan ko ang sword manual na ibinigay sa akin ni pangalawang nakatatandang kapatid, may mga bagay pa rin sa cultivation na hindi ko lubos na nauunawaan, kailangan ko pa rin ang paggabay ni pangalawang kapatid." Matatag ang kanyang boses nang ay dugtong niya, "Bukod pa roon, ang pupuntahan nating Ethereal Sect ay nakakatakot, kahit si pangalawang kapatid ay may takot din. Kaya syempre, hindi ako pwedeng magpaiwan. Kailangan kong tumibay pa para maging karapat-dapat na katuwang mo." Samantala, habang hingal na hingal, si Daching ay mariing nagwika, "Tigilan mo na ang katigasan ng ulo mo. Nung iminungkahi pa lang ni ikawalong kapatid na pumunta sa Ethereal Sect, tumayo na agad ang balahibo mo." "Takot? Ako? Never," sanggal ni Xu Xiaocheng, pilit tinatago ang kaba. Sa likod nila, palihim na tumango si Ling Ling, sumasang-ayon kay Daching, "Tama, tama." Sa sandaling yun, natigilan si Xiao Cheng, napaubo-ubo at nag-iisip ng dahilan. "Hindi ako takot, gusto ko lang panatilihin ang dignidad ko." Pero bago pa man niya matapos ang rason niya, bigla na lang may pulang tela na lumipad at mahigpit na bumalat sa kanya katawan. Bang, bagsak siya sa lupa. Mula sa ere, isang babae ang biglang lumitaw, humalakhak ng malakas. "Gotcha, lalaki nga." Sa sandaling yun, hila-hila si Xiao Cheng na parang laruan habang kinokontrol ng babae ang mahaba at mahiwagang seda. "Second senior brother," sigaw ni Ling Ling, habol-habol ang hininga sa ibaba. Hawak ng babae si Xu Xiaocheng, napapansin agad ang matipunong katawan nito. "Lumabas lang ako para bumili ng toyo para sa sekta. Pero hindi ko inakalang makakatagpo ako ng ganito kapangyarihang katawan." At sa sobrang gigil, iniharap pa siya sa kakaibang plano. "Ano kaya kung iregalo kita sa master namin?" Habang unti-unting bumabalot sa kanya ang kulay pink na seda, napapikit na lang si Xiao Cheng. "Ay, kalimutan na, darating din naman talaga ito sa huli," bulong niya sa sarili, tanggap ang kapalaran. Pero bago pa man siya tuluyang mawala, bumalibag ang hangin, dumating sina Ling Ling at Daching. "Hoy, demonyong babae, bitawan mo ang senior brother ko," sigaw ni Ling Ling, galit na galit. Sumiklab ang unang galaw ng espada mula sa Enlightening Valley, matagal niyang inensayo yun para sa ganitong sandali. Ngunit ang babae ay tumawa lang, malamig at puno ng panghahamak. Namutla si Ling Ling at napaatras, nang inig sa harap ng presensya nito. "Palm, little junior sister," bulong ng babae, puno ng hinanakit. Pamunit sa paligid ang liwanag na kulay ubing kumakapit sa kanya at kay Xiao Cheng, hindi man lang gumalaw si Xiao Cheng, tila tinanggap na ang kahihinatnan. "Huli na, wala na kong magagawa," naisip niya habang tinatangay sila ng liwanag. Isang kisap mata, naglaho silang dalawa, tanging bakas ng purple light na lang ang naiwan sa hangin. "Second senior brother," sigaw ni Ling Ling, puno ng takot at pag-aalala.
Huwag kang mag-alala, sabat ni Dacheng, sa lakas ni Xu Xiaocheng, siguradong hindi siya masasaktan ng mga yun. Habang nag-aalab pa ang tensyon, biglang may sumulpot na lalaking hingal na hingal, pawis na pawis. Huli na ba ako? Sigaw nito, habol ang hininga. Brother, sino ka? Tanong ni Lingling, bahagyang nagulat. Ako si Shen Qing, maaari ko bang malaman kung sino ang kapwa cultivator na ito? Tanong niya pabalik, nagmamadali. Ako si Shilingling, mula sa Enlightening Valley, siya si Dacheng, ang aso ng second senior brother ko, mabilis na pagpapakilala ni Lingling. Lumapit si Sheng Qing, may bahid ng pagkabahala. Ang senior brother mo ba, yung kanidnap kanina? Delikado to, kailangan nating magtungo agad sa Ethereal Sect para iligtas siya. Kami, pupunta rin ba kayo sa Ethereal Sect? Tanong ni Lingling, nagtataka. Oo, matatag na sagot ni Sheng Qing, sa totoo lang, dumating ako rito dahil sa usapin tungkol sa Ethereal Sect, may mga kinikimkim akong sama ng loob laban sa kanila. Hinabol ko ang masamang babaeng yun hanggang dito, pero hindi ko inakalang aatake siya sa daan, naging pabaya ako. Ano bang meron sa Ethereal Sect? Tanong ni Lingling, lumalim ang pagkabahala, bakit lahat kayo parang natataranta tuwing nababanggit ito? Ano, hindi mo alam, gulat na bulalas ni Sheng Qing. Halos mapatalon sa pagkabigla. Kilalang kilala ang Ethereal Sect, sa masamang paraan, ang sekta na yon ay puro babae, at kilala sa paggamit ng masasamang sining tulad ng pang-aakit at pamumuksa sa isipan. Ang paraan nila ng cultivation ay puro dual cultivation lang. Halimbawa, kapag nahuli na ang nakatatandang kapatid mo, tiyak na huhuberan siya, tapos ihahagis sa kama. Samantala, agad na tinakpa ni Dacheng ang tainga ni Lingling, tila ba ayaw niyang mabahira ng karumihan ang inosenteng kaisipan nito. Tama na, diretsuhin mo na lang, bata pa si Lingling namin, mariing sigaw ni Dacheng, habang mahigpit na nakaabang sa likuran ng dalagita, parang nakasandig na tagapagtanggol. Sumingit si Sheng Qing, tila apoy ang bumabalot sa kanyang tinig habang nakakuyom ang mga kamao. Simple lang, kasuklam-suklam ang Ethereal Sect, kapag may nahuli silang lalaki para sa dual cultivation, hindi lang basta partner ang hanap nila, ginagawang furnace, inuubos ang lakas, sinisipsip ang dugo at spiritual power, at kung minsan, iniaalay pa bilang sakripisyo. Doon mo masasabi kung gaano kabagsik at kasama ang intensyon nila, wala silang sinasanto. Imposible yan, kontra ni Lingling, nanliliit ang mata. Miyembro sila ng Seven Sect Alliance, bakit papayag ang alyansa sa ganoong Kalas 1? Tumingin si Dacheng kay Sheng Qing nang may pagdududa. Saan mo naman nakuha yung intel? Bigla nagpanik si Sheng Qing, mukhang nag-alinlangan. Hindi, narinig ko lang to, hindi ako mismo ang nag-imbestiga. Sa sandaling yon, sabay na pasimangot sina Lingling at Dacheng. Akala ko may ebidensya ka, chismis lang pala, dismayadong bulalas ni Lingling. Akala ko lobo, yun pala tuta, dagdag pa ni Dacheng, may halong asar. Nang marinig yun, hinarang sila ni Sheng Qing, desperado. Teka lang, totoo man o hindi ang impormasyon, ang sigurado, totoo ang pagkidnap sa nakatatanda mong kapatid, di ba? Hindi ba kayo nababahala? Napapikit si Lingling at iniisip kung ano na kayang sinapit ni Xu Xiaocheng sa loob ng Ethereal Sect. Sa totoo lang, parang mas delikado para sa Ethereal Sect ang second senior brother ko, sagot niya, habang iwinagayway ang kamay sa harap. Tama, sabat ni Dacheng, nakangiti pa, malamang pagdating natin, tapos na siya sa kanila. Hindi, sigaw ni Sheng Qing, halos manginig sa kaba. Kahit gaano pa kalakas ang kapatid mo, madali pa rin siyang mahuhulog sa mga patibong ng Ethereal Sect, sabi ko na sa inyo. Gumagamit sila ng mga mahika na kayang mang-akit at guluhin ang isipan. Kayang-kaya ng mga demonitang yun na agawin ang kaluluwa ng nakatatanda mong kapatid. Gawin siyang sunod sanyaran sa bawat utos nila, at kapag nangyari yun, huli na ang lahat. Sa narinig, nag-alala si Lingling bigla, kita sa mukha ang pagkataranta, soul snatching, ewan ko lang kung kakayanin pa ng nakatatandang kapatid natin yun. Hindi naman kailangang agawin ang kaluluwa, baka sabihin lang nila na makakamit ang immortalidad, at si Xu Xiaocheng na mismo ang tumalon sa patibong, mariing tugon ni Dacheng. Naku, delikado pala talaga yun, sigaw ni Lingling sa takot. Bilasan na natin, kailangan nating pumunta sa Ethereal Sect, sigaw ni Sheng Qing habang nag-aapura. Napatingin si Dacheng, pinagmasdan ang pagkasabik ni Sheng Qing. Bakit ba parang tila sobrang excited ka? Napatigil si Sheng Qing, na huling hindi makatingin ng diretso. Ubos na kasi flight talisman ko
Pagod na ko tumakbo, pwede ba kung sumakay sa spirit beast niyo? Sa isang kisap mata, lumundag agad si Lingling sa likod ni Daching at agad tinawag si Shangqing. Halika na, Daching, kailangan nating iligtas ang mga tao. Pero si Daching, halatang iritado, sumagot ng madiin. Daos beast ako, hindi ako public transpo, habang nagkakagulo sa labas, sa ethereal sect naman, kulay rosas ang kalangitan pero ang hangin ay mabigat, si Xiao Cheng, nakagapo sa pulang laso, napapalibutan ng mga babae, hindi takot, kundi nababagot. Kaya pala ako dinala dito, kasal? Seryoso? Bulong niya habang napapailing at malalim ang buntong hininga. Biglang sumigaw ang tagapagsalita, punong-puno ng sigla. Panahon ng swerte, salubungin ang ating pinuno. At doon lumitaw ang isang napakagandang babae, nakangiti, maganda ang lakad, dumiretso kay Xiao Cheng. Ang tagal kong hinintay ito, sa wakas, akin ka na, bulong ng sect master, madiin at puno ng damdamin. Napakunot noo si Xiao Cheng, sabay iling, pwede bang bilisan natin to? Lumapit ang sect master, may malanding ngiti, anong silbi ng pagmamadali? Di bagalan, mariing sagot ni Xiao Cheng, namumula na ang mukha pero hindi nagpatalo. Biglang dumating mula sa kawalan sina Daching, Lingling, at Shangqing. Halos sabay-sabay ang dating nila, pero si Lingling, galit at sabik, agad hinawakan ang tenga ni Daching at pasigaw na nagsabi, Second senior brother, nandito na kami para iligtas ka. Sa di kalayuan, napuno ng galit ang mukha ng sect master ng ethereal sect, si Ying Yingyu. Babae, may babae kang kasama, bulyo niya. Tila sisabog na sa puod, ay, patay, sarkastikong sabat ni Xiao Cheng habang pinipilit manatiling kalmado, unti-unting kumulimlim ang mukha ni Ying Yingyu. Nanginginig ang mga kamay sa tindi ng galit, may kasama ka pang babae, halos isiga niya, sabay titig ng apoy kay Xiao Cheng. Napamulagat si Xiao Cheng, pikit kilay ang isip, tapos na ko, patay na to, goodbye, mundo. Kasunod noon, nag-ipon ang nakakakilabot na purple chi si Ying Yingyu sa palad niya, kumikinang, nagliliyab, at siya pa ang sum-ire sa pinakamahalagang ritual ko, hindi ko to palalampasin, ang sigaw niya, puno ng paghihiganti, at sa isang iglap, boom, isinambulat niya ang matinding enerhiya, sabay sigaw, papatayin ko siya, sa unahan, hindi makagalaw sina Lingling at Dacheng, tila na freeze sa takot, grabe, ang lakas niya, mahina ngunit nanginginig na sambit ni Lingling.